Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga tambay, komentuhan po natin. Ito po, pinag-uusapan na po ito sa mainstream media mga tambay. Ito pong si Tambaluslos mga tambay. Nadagdagan na naman daw po. Nadagdagan na naman ang issue ni Tambaluslos na bilyon, hindi bababa sa 1.1 billion proyekto raw po na nakobra ng iisang kontraktor sa Palawan. Ayon po ito sa bilyonaryo. At alam naman po natin kung sino po nanungkulan din po sa Palawan, hindi po ba? At syempre, sino po ba ang speaker ng 19 Congress? Hindi po ba? Si Tambaluslos. Kaya nga po nakapagtataka pagka po sa Senate hearing ng Blue Ribbon Committee ay hindi pwedeng masangkot ang Pangulo at si Tambaluslos, mga kabayan. Nagagamit lang po ang pangalan nila. Unbelievable! Ito pa mga tambay, pakinggan po natin ang balita. Ang resibo na posibleng magdiin kay dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Sa patuloy na pagbusisi ng Bilyonaryo News Channel, lumobo ang kontrata ng isang kumpanya sa Palawan nang maging caretaker nito ang kongresista. Ang may-ari, dati niya umanong executive assistant. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila naging sentro ng bidding operations ang Palawan mula late 2023. Ayon yan sa isang source na dumulog sa Bilyonaryo News Channel. Ayon sa datos na nasa DPWH website, 7 kontratang nagkakahalaga ng higit 1.1 billion pesos ang nakubra ng kumpanyang Octagon Concrete Solutions Incorporated at mga ka-joint venture nito sa Palawan sa mga taong 2024 at 2025. Ito ang mga kaparehong taon kung kailan itinalaga si former House Speaker Martin Romualdez bilang caretaker ng Palawan 1st and 3rd Districts matapos pumanaw ni Congressman Edward Hagedorn at Edgardo Salvame. Ka-joint venture ng Octagon sa mga proyekto ang ilan pang kontrobersyal na mga kumpanya tulad ng Wawaw Builders at Mac Builders na dati na ring na-blacklist dahil sa mga delayed na proyekto. Ayon sa DPWH documents na nakuha ng BNC, si Milton Ngu ang nakalagay na Authorized Managing Officer ng Octagon ngayong 2025. Siya ang kapatid ng businessman at dating government envoy na si Maynard Ngu, na una na ring nadawit sa flood control scandal bilang bagman umano ni Senator Cheese Escudero. Maynard Ngu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor of Senator Cheese Escudero. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu. Deliveries of cash were personally made to me, by me, to Maynard Ngu at his office in Manila. Pero base sa iba pang dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, hindi lamang si Ngu ang may mataas na posisyon sa Octagon. Natuklasan kasi ng aming team na major shareholder ng Greenergy Holdings Incorporated ang nasabing kumpanya. Sa isang 2024 Securities and Exchange Commission filing ng Greenergy, isang Norman Vincent Bungubong ang nakapirma bilang Chairman at Chief Executive Officer o CEO ng Octagon. Ayon sa source ng Bilyonaryo News Channel, minsan na naging Executive Assistant ni Romualdez si Bungubong nang i-appoint niya ito noong 2022. Ayon sa datos ng DPWH, una nang nakakuha ng mga kontrata ang Octagon sa Palawan noong 2017 at 2018, pero nasundan lamang ito noong 2024 na. Dumulog kami sa opisina ni former Speaker Romualdez. Anila, hindi raw parte ng staff ng kongresista si Bungubong. Wala rin daw itong koneksyon kay Romualdez. Para sa agenda, Joash Malimban. Siyempre, wala koneksyon yan. Hindi nyo pwede i-koneksyon ng si Tambaluslos. Napakalinis na tao niyan. Parang pangulo po yan. Yung tinatawag na bonget at yung tinatawag na bangag ng kanyang kapatid na si Aimee. Malilinis na tao po yan. Kaya nga po nagkakandaleche-leche ang ating bansa. Panay ang rally dahil isang damukal po ang ninanakaw ng kanilang administrasyon. Lalo-lalo po nung siya po ay naging speaker. Si Tambaluslos. Grabe na po ang mga insertion dyan. At siya po ay naging caretaker po ng Palawan nung panahon po niya, 19 Congress, ay nakita po natin. Hindi lang po si Saldico ang nagpapatotoo na talagang marami at malalaki po ang kinikita po ng mga demonyong yan umano. Marami po yan. Buong Pilipinas po yan.
Sa lahat po ng budgeting ay hindi po pwedeng hindi sila mauulingan. Meron po bang humawak ng kaldero, sabi nga ng matatanda, nang hindi ka maulingan, lalo-lalo kung makapal ang uling nito. Pero, pagka talagang likas ka ng sinungaling at likas ka ng magnanakaw, madali mo na itong malusutan dahil sanay na sanay ka na magsinungaling. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nga ang tanong natin saan napunta ang pera ng taong bayan? Wala palang nagnanakaw. Ang nagnanakaw lang pala ay nasa baba. Hindi pala pwedeng magnakaw si Tambaluslos at yung nasa Malacanang na dinidilibiran ng mali-malitang basurang pera. Unbelievable, ano? Talagang tangat bobo na lang po ang mapapaniwala ng mga taong ito. No? Napakatanga mo na lang. Napakabobo mo na lang. Napakagago mo na lang kung maniniwala ka sa mga taong ito na wala po silang alam at hindi sila nasasangkot at never silang masangkot sa korupsyon at hindi pwedeng masangkot ang kanilang pangalan. Kaya nga po gustong-gusto na natin kung tayo lang po masusunod, gusto na natin palitan ang namumuno para po mapanagot na po at maibalik kahit papaano ang mga ninakaw nila muli sa kabang yaman ng ating bansa at magamit po sa bangkarote at bagsak na ekonomiya natin. Di po ba? Napakasarap po na maging presidente si Vice President Sara Duterte dahil alam na alam niya po kung sino-sino po ang mga magnanakaw at gumawa po ng korupsyon ng mahigit 3 taon. Kilalang kilala niya. Alam niya kung sino ang ulo at utak ng korupsyon sa ating bansa. Kaya nga po napakadali niyang habulin ito. At kayang-kaya niyang habulin at bawiin ang mga ninakaw nito dahil kilala niya. Meron pa siyang mga resibo, patotoo, dokumentado, lalong-lalo nung naging DepEd Secretary siya. Kilalang kilala niya ang kumukontrol at kumukumpas ng pera ng Pilipinas. Pera ng Pilipino. 2 tao lang daw po dyan sa House of Representatives sa pangunguna raw po ni Tambaluslos at ni Saldico. At kumanta na po si Saldico. Ikinanta na po. At yung kinanta ni Saldico, nasa tono. At kumanta na rin po yung security na si Gutesa ni Saldico. Iisa rin po ang tono. Ang itinuturo po, yung malalaking ulo, mga buhaya, parang si Lolong. Kaya nga lang po, dahil ginagagamit po ang pera ng taong bayan, dahil maraming maleta, bingi, pipi, bulag, at gago yung mga nagtatanggol. Hindi po ba? Lalong-lalo po yata mga men in uniform natin. Napipi na, nabingi, tulog na tulog sa pansitan. Walang nakikitang anomalya. Lalong-lalo ang bisyo na pulburon. Kaya dito pa mga tambay, sino pang maniniwala? Kaya lang po ito, nananatili sa kapangyarihan at sinasabi na siya po'y matuwid at walang ginagawang kasalanan dahil po nakontrol po nila lahat. Nakontrol po kasi nila lahat real talk. Nakontrol nila lahat, pati media, umano. Lalong-lalo social media. Napakarami nilang pinawalan dyan. Nagpawala sila ng napakaraming pera umano para protection po nila. Hindi po ba? Tagapagtanggol nila. Hindi po ba? Buti nga kahit papaano. Ipinupus. Katulad nito, nagsasalita ang bilyonaryo. Kahit papaano. Hindi po ba? Kaya lang, hindi naman po nila ito araw-arawin nyo. Imbestigahan nyo na imbestigahan. Hindi yung ngingas kugon lang. Hindi po kailangan ng Pilipino ang ngingas kugon lang. 1 araw, 2 araw, matatabunan na ang issue. Hindi po ba? Kaya nga po pagka ganito po ang sitwasyon ng ating bansa at mananatili pa rin silang nasa kapangyarihan,
Matatabunan lang po ng matatabunan ang ginawa nilang pagnanakaw. At sanay na po sila magnakaw. Umano. Kaya dire-diretso lang po ang gagawin nilang pagnanakaw kasi nalulusutan nila. At kaya po nilang lusutan dahil systematic ang ginagawa nilang korupsyon sa buwatan. Kaya po, lagi po nating hinihiling sa may kapal, sana magwakas na po ang mga kawalang-hiyan at kademonyohan ng mga taong ito. At sana rin po ay dumating na po ang araw na ang Vice President Sara Duterte na po ang uupo sa ating bansa. At siya po ang tutugis sa mga walang hiyang ito, sa mga nagpakademonyo sa pera ng taong bayan. Kaya ito mga tambay, napakasarap. Napakasarap pong isipin yung panahon ay darating pag hindi po nila napabagsak si Vice President Sara Duterte at nakaupo po sa Malacanang. Napakasarap pong isipin at napakaluwag sa dibdib na nakikita natin na itong mga tao na ito na muwalang hiya, mga nagpasasa, mga nagpakademonyo sa pera ng taong bayan ay inuusig po at pilit pong kinukuha, binabawi ang mga ninakaw nila, mga ari-arian na ipundar nila galing sa nakaw. Napakasarap isipin yung mga oras at araw na darating na yan. Sana magkatotoo at mangyari na makaupo po ang Vice President nang mabawi po kahit papaano at makatulong at makabalik ang ating bansa, ang ating ekonomiya sa mga pera na ninakaw nila ay magamit pong muli sa mga programang kapay-pakinabang sa ating bansa. Hindi po kasi nagamit ang pera para po umangat ang ating ekonomiya. Ang umangat lang po ang mga kabuhayan, ari-arian, kayamanan ng mga demonyong yan. Sila lang po ang nagsiangat. Kaya sana po mga kabayan, kasi wala naman po mangyayari rito eh. Puro imbestiga, puro balita, pero wala naman po mangyayari sa mga investigasyon. Sinabi na po yan, kahit po si Atty. Topacio, wala pong mangyayari na investigasyon na mapapanagot ang ulo, ang malalaking ulong isda, ang malalaking ulo ng buhaya, kung itong administrasyon na ito ang mag-iimbestiga. Pinangalanan na ni Atty. Topacio, kahit mismo ang ICI, ang sinasabi niya ombudsman, isama na natin ng DOJ, kahit ang DILG, kahit ang NBI, isama natin, kahit ang Senate Blue Ribbon Committee, kahit ang Kongreso, ay wala pong mangyayari. Walang say. Moro-moro ayon kay Atty. Topacio. Totoo naman po yun. Kontrolado po nila ang baraha. Hindi po ba? Sila ang may hawak ng baraha, mga kabayan. Muli po mga tambay, yan po. Totoong-totoo po na talagang may korupsyon sa ating bansa. Ang hindi lang po totoo, yung ginagawa nilang investigasyon. Dahil hindi naman po mapapanagot ang mga hayop na yan. Ang mga demonyong yan. Hindi po ba? Ingat-ingat po mga tambay. Sana po dumating na po na maging presidente na po si BP Sara. Thank you po sa mga gusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga ating pong mga subscribers. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At siyempre po sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Thank you rin po. At siyempre po sa nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po sa inyo. Shoutout po. Shoutout po kay Tessie Mantilla. Thank you po. Shoutout po sa inyo. Ingat-ingat po. At kina Bay Chichiaco, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hersio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Jodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, Tatay Nick ng Canada, at si Nancy Numampaw
Ma'am Nancy Numampaw. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo po sa inyong po mga paggawa. Thank you po mga kabayan. At syempre po yung dasal po natin na sana po ay maingatan po tayong lahat. At lalo-lalo rin po ang pamilya Duterte, ang Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay mailayo po tayong lahat sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte at makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po mga tambay. Tiis-tiis lang po. At sama po natin sa ating mga dasal na sana po ay mapabilis na po ang pag-upo po sa Malacanang ng Vice President Sara Duterte nang umayos na pong muli ang ating bansa. Paalam. Bye-bye.